Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po yung lingkod ay si Freddy dito sa Amerika. At aking tatalakay ngayon ang pinaka-latest vlog ni Maharlika tungkol dito sa dalawang ito na vlogger din, ano? Si Attorney Glenn Chong at itong si Maharlika. Sila yung magkakutsaba at hindi alintana, puro pansarili at sariling interes ang kanilang pinag-uusapan. At kayong mga Pilipino dyan sa Pilipinas at maging dito sa Amerika ay ibinubuyo upang ang kanilang pansariling kapakanan ang kanilang ginagawa sa kanilang vlog sa YouTube. Okay? Kaya subaybayin po nyo ito. Pero bago ko ituloy, sana if you haven't subscribed to my channel, please click the red button below and also the notification bell so you will be alerted, you will be notified whenever I have a new blog or a new content for today. And at the same time, makes a comment below, make it in Filipino or in Tagalog and English at the same time. Okay? And at the same time, give me a big likes and share this video if you have some friends and benefactors within your family circle, as well as in some in your community where you belong or in barangay there in the Philippines. Okay? Again, this is your host, Freddy. Ngayon, sasabihin ko muna bago ako mag-umpisa, bago ko ibigay ang kanilang panig. Ano po? According to Okta Research, okay? Latest to, no? Latest. 77 Filipinos, laki niya, no? 77% of Filipinos willing to fight for country, no? Yan. Na handang lumaban ang 77% of Filipino. Ito ay ginawa at through 1,200 respondent, okay? Due to continuous China aggression. Ang pinaka-latest ay yung binangga tayo ng mga China Coast Guard at mga militiamen, yung barko natin na magbibigay ng supply diyan sa BRP Sierra Madre na nakadaong sa Ayungin Shoal. Okay? Inaangkin ho yan ng China. Yung ibang sabing Pilipino ay narinig ko na ayaw nilang lumaban, at sinasabi nila ay bakit doon sa panahon ni Digong hindi tayo binobomba ng China. Kasi pinabayaan ni Digong, di ba? Pinagbawalan niya ang Armed Forces of the Philippines to make patrol on the West Philippine Sea. Yung pala, nakipagkasundo. Ito ay narinig ko na sinabi daw ni Xi Jinping na mayroong secret deal itong si Digong kay President Xi Jinping. Kaya miyak-miyak pumupunta sa China, di ba? Kaupo pa lang ni President Bongbong Marcos Sr., bay dire-diretso na kay Xi Jinping at siguro nagsumbong. Yan aking spekulasyon. Ba't siya pupunta? Hindi man na siya nagpaalam sa ating Presidente Bongbong Marcos Sr. At hindi na siya presidente. Ayan. Ayan. Ang trust rating ng mga Pilipino sa China ay negative 51. Ibig sabihin, hindi nagtitiwala ang mga Pilipino sa China. Nakita naman yung ginagawang harassment at pambubuli ng mga inchik dyan sa West Philippine Sea sa ating mga Pilipino. Yan. At gawa nito, ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay nag-withdraw yung doon sa project na para kay Digong na hindi naman halos natuloy lahat, ano? Yung China Belt and Road Initiative. At marami yan. Kasi ano yan parang Trojan horse ang ginawa ni Xi Jinping dyan sa mga African countries. Diba? Yung isang airport kinuha ng China dahil hindi nakabayad yung isang bansa. Yan. Tapos, sa survey again, ito pinaka-importante. 90% of Filipino view the American favorably. 90%, only 10%. Kasama na dyan sila Glenn Chong, sila Attorney Harry Roque,
Yan yung mga mga pro-China. Sila yung 10%. Just imagine 90%. Ang taas ng rating. At para sa magandang relasyon ng Amerika at ng Pilipinas, there are already 300,000 American expatriate dyan sa Pilipinas. Yung mga nag-retired na. Ang dami nila, 300,000. Nandun yata sila sa Dumaguete. Yan. At yung dyan iba ay nandiyan sa Makati. Sa Makati sila nakatira. Nagustuhan nila ang buhay dyan sa Pilipinas. At dito naman sa Amerika, we have 4.4 million immigrant and citizen here in America. Kita nyo, dami. At yung 4.4 million, yan ay nagpapadala ng dollar remittances dyan sa Pilipinas. At napakalaki. Kami ata ang pinakamalaki na nagbigay ng taon-taon na 37.2 billion US dollar dyan sa Pilipinas. Kaya sasabihin nyo, hindi kami nagbabayad ng tax. Ano yung binibigay namin? Ano? Sagutin nyo. Ang mga US citizen, mga immigrant dito sa Amerika, ganyan katindi magbigay tayo ng sustento sa ating mga pamilya na nakatutulong sa ekonomiya ng Pilipinas. At ito ay sinuportahan ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Okay? Yan. Okay? Ngayon, mapunta na tayo dito kay Maharlika at si Attorney Glenn Chong na kung ano-ano ang pinag-uusapan na walang basihan. Di ba nasabi ko sa inyo na yung mga unang vlog ni Maharlika, sinabi meron daw bukol at nahulog sa hagdanan si First Lady Lisa. Ito, lumabas na. Lumabas na ang first couple, maayos na, walang pasa, wala lahat, at binigyan na sila ng clearance ng doktor. Nakakuha siya na ng yung sakit ba ngayon na na nagiging nakaka-alarma dyan sa Quezon City, sa Bulacan at Iloilo. Yung parang cough, whooping cough. Yan ang ito ay ang balita ko ay 4 yata ang namatay. Kaya mag-iingat po kayo, parang sinabi niya ng Pangulo, mag-wear mask kayo, kaya kailangan mag-wear mask kayo. Kasi masyado itong contagious disease. At isa sa pinaka mabisang paraan, lalo na sa ating mga sanggol. Kasi sila unang kinakapitan dahil mahina ang kanilang resistensya sa katawan laban sa mga ganitong sakit, magpabakuna. At ito ay libre. Makikita ito sa Department of Health. Punta lang kayo sa health center at pa-schedule kayo para kayo mabakunahan dito sa tinatawag na sakit na bagong sakit. Ito ay actually matagal na itong sakit Itong sakit na to, yung whooping cough. Yan. Okay? At yan ang naging sakit ng ating presidente dahil ikot sila na ikot itong taon ito, itong Australia, and then bumalik ulit sa Australia, and then Germany, in Berlin, Germany, and then in Prague, Czech Republic. Okay? At ang balita ko, by next month, April, pupunta sila dito sa Amerika, si ating Pangulong Bongbong Marcos Jr., including with Japanese Prime Minister and also with President Joe Biden to meet here on a trilateral trade and security meet. Okay? Arang palalakasin kasi gusto yata ni President Joe Biden makamit na natin na maging first class o maging developed country na ang Philippines. Okay? So malaki ang suporta na binibigay ng Amerika sa Pilipinas. Okay? Thanks to the effort of President Bongbong Marcos Jr. Okay? Hep. Tayong mga solid note, magbigay ho kayo ng comment dito, ipakita natin ang lakas sapagkat 90% po tayo na sumusuporta sa ating presidente. At itong 10%
na lumalaban at walang ginawa kundi manira, at wala silang basihan. At ito'y napatunayan maraming beses na puro paninira ang ginagawa nito si Maharlika at si Attorney Glenn Chong. Okay, pakinggan natin sila. Valdez, binigay ko sa kanya yung listahan ng mga proyekte ko. Tapos may station yun. Bawat istasyon may isang letter. Tapos binigay ko sa kanya. Kung na-release yung pundo, walang dumating na kalsada sa distrito ko. Si Martin ang tanungin nyo. Pinatay yung news. Wala na. That was 2012. I remember that time. Tagal na. Kasi headline yun sa Inquirer. Congressman pa siya. Number 2, Glenn Chong. Sinagot ko dito sa Facebook ko. Sabi ko, wala akong natanggap na kalsada. Ang binigyan ko ng request si Martin Romualdez, tanongin mo. Kaya hindi siya nakaulit natalo siya Pinalik ko yan doon sa Iwasang Bonifacio. Kaya allergic si Martin Romualdez sa issue na yan. At hindi na siya makabalik. 525 million in 2010. Ilang beses na siyang kumakandidato bilang senador. Hindi ko siya makabalik. Ewan ko kung kung bakit hindi siya makabalik sa pagiging congressman at ngayon ewan ko ilang beses siyang tumatakbo for senator, but until now siguro ito tatakbo for 2000 next year sa midterm election, and I don't know, sa ganyang style niya malabo pa rin siya at hindi siya binigyan ng pwesto ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa COMELEC. gusto niya maging commissioner sa COMELEC pero hindi siya pinagkatiwalaan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nakita naman yun ang ginagawa niya. At maging ito si Maharlika. Puro paninira. Well, di ba niya napansin? At galit na galit sila pareho. Ang lalaki ng galit nila. Pag ganyan hatred, mahirap po yan. Mahirap. At idinadamay niya kayo. Dahil sa kanila, ito lumalabas na sa salita nila. Lumalabas na. Political in nature, selfish interest. Hindi para sa bayan. Ayaw nilang umangat ang ekonomiya. Ang ekonomiya natin ay tumataas, ang ekonomiya natin ay lumalakas, pero wala. Umahanap sila ng paraan upang malaso na inyong kaisipan. Okay? At tingnan natin ulit. Guys, I have a meeting with the owners of Smartmatic. I need 2 technical guys with me, but that's you because they hate you so much. Yan yung number 1. The other one, yung minanipulan niya yung isang institusyon ng gobyerno na respetado natin lahat. Tapos yung pangatlo, rin niya, binalasubas din pala niya yung taong yun na ang laki-laki ng tulong sa kanya. Marami silang binalasubas. Isipin nyo 2 taon na nakararaan, buhat na nagkaroon ng eleksyon. Ganun pa rin ang issue. Hindi pa rin nila matanggap ang kanilang pagkatalo sa eleksyon. At actually, hindi naman sila natalo dahil ang kalaban talaga nun si Vice President Leni Robredo. Di ba? Ngayon hindi nila alam. Ang Liberal Party ay dumidikit na ngayon. Unti-unti sa mga loyalista. At naiiwan na ang DDS ni Duterte. Ganyan naman ang pangyayari ngayon. Tingnan natin. Okay. Senior citizen na nagba-viral na sinabi niya na parang siya street dweller. Si Maharlika to. Yung pinangako ni Bongbong Marcos na 20 pesos ang kilo ng bigas, naging 4 na 20 pala So naging 80. Ayan. Ito nyo yung 20 pesos na 1 kilo ng bigas ay parati na lang inuungkat. Bagamat ito ay pinipilit ng ating Pangulo, mahirap gawin. Kung maski na sila ang pumesto, sa palagay nyo, may babalik. At paano naman may babalik? Paano ang ating mga magsasaka? Ikaw ba naman ang magtatanim?
Tapos magkano ang farm gate? Sa farm gate na lang ng palay. Magkano ngayon ang bentahan? Ha? Ngayon sa mga lumalaro ng 65 di sa public market, 65 o 70 pesos per kilo. Kukunin nila sa palayan. Magkano? Ang balita ko 40, 40 o 30. Kung paano may bababa yung 20 pesos per kilo? Paano ang mga magsasaka? Bumibili yan ng fertilizer. Bumibili yan ng pesticide para magawa ng gumaganda ang ating ani. Wala pa yung irrigation. Wala pa yung bagyo. Wala pa yung katulad ngayon, El Nino. Susunod sa El Nino, La Nina. Nakikipagsapalaran. Nakikita nyo? Kayo ang tatanungin ko. Kayong mga Pilipino dyan sa Pilipinas. At kayo lumagay sa katayuan ang mga magsasaka. Okay? Okay. Kaya, maski na bumibili tayo ng bigas, ang India, ang Thailand, ang Vietnam, mataas din ang presyo. At sabi ng mga overseas Filipino workers dyan sa Middle East, mataas din ang presyo. At maging dito sa Amerika, mataas din ang presyo ng bigas. Kasi kailangan yan Siyempre, yung puhunan mo, kailangan babawiin yan. Ngayon, dahil sa nagtatrabaho kayo, tinataas din naman ang sweldo nyo, kahit papano. Ngayon, kung hindi magkasya, mag-double job kayo. Gumawa kayo ng ibang paraan na katulad ng ginagawa namin dito sa Amerika. Kung hindi kami nurse, gumagawa kami ng parang double job o triple job. Halos hindi na kami natutulog. But we can afford to buy cars. We can afford to rent an apartment. We could even afford to eat in different dining places. Dito pantay-pantay. At dito, pag ikaw ay nananamit, kahit ganito lang suot ko, okay lang. Hindi ka papansinin dito sa Amerika. Dyan pag nakabihis lang na maayos tinitingala na Di ba? Yan ang dapat baguhin natin sa mga ating ugali. Ito si Maharlika, dito na nga nakatira. Dito, taga rito na yan. Sa sama ng loob na makakuha ng pwesto dyan sa Los Angeles, California, sa ating consulate office, hindi rin siya nakuha. Kasi hindi siya foreign service eligible. Kailangan may eligibility yan. Si Glenn Chong, ganun din. Ilan ba na ipanalong kaso ni Atty. Glenn Chong? Kailangan, kung COMELEC commissioner ka, magaling ka. Magaling ka talaga. Mahirap pa iluklok sa pwesto mo kung ikaw ay commissioner, tapos yung mga abogado na makakalaban, makakutunggali mo, ay mas magaling pa sa'yo, mahihirapan ka. Tama ba ako? Kailangan tinitingnan yung credibility mo. Kung magaling ka ba o hindi. Iyan ang gusto mangyari. Hindi katulad ng past administration. Kaya nagkaganyan ang ating economy. Okay? Ngayon ay tumataas ang ating level of our economy. At yan ang magbibigay ng solutions sa ating mga problema like Medicare. Yung ating Medicare dyan sa Pilipinas through PhilHealth ay kailangan yan mabago. Pero sa ngayon, hindi natin pwedeng baguhin unless na nag-improve ang ating economy. Lahat yan gaganda. Pati ang edukasyon natin gaganda. Pati ang corruption. Kasi ang mga Pilipino uunlad. Lahat yan, magkakaroon ng mga kanya-kanyang hanap buhay, ng matatag na hanap buhay. At yung magnanakaw ay magsisilipan yan. At yung pag ikaw ay nagtatrabaho sa gobyerno, hindi mo na iisipin magnakaw. Kasi pantay-pantay na kayo Pantay na kayo. Ganito dito sa Amerika.
Hindi tinitingnan ang posisyon dito. Pantay-pantay. Makita nyo ang mga public official dito. Ipaplano pa lang nila na mandadaya. Huli na. Nakakulong agad. Dapat ganun din dyan sa Pilipinas. At baka malay nyo, baka maging mag-apply ang Pilipinas as a member of the Confederation of States here in America. Kasi nakita ng ating Pangulong Joe Biden ang significant ng Pilipinas sa Amerika. At mawawala na yan kung tayo ay maging state ng Amerika, hindi na tayo mabubuli ng China. Katulad ng Guam. Kaliit-liit na bansa ng Guam. Pero mas mayaman sa atin ang Guam kaysa sa Pilipinas. Kita ba nyo? Mas mayaman ang Puerto Rico kaysa sa Pilipinas. Mas mayaman ang Hawaii kaysa sa Pilipinas. Hindi naman yan state lang ng Amerika yan. Ang Guam, territory lang. Nakuha nyo ba? Pero yan ay nasusuportahan ng Amerika, ng federal government. At maaaring ganun. Pabibigyan tayo ng proteksyon at pag may proteksyon, maraming mga investors na darating lalo na siyempre ang Amerika. Okay? Okay. At hindi na tayo mangangailangan mag-ambisyon kasi pwede ka na pumunta sa Amerika anytime. Just your ID. ID lang. Tapos citizenship. US citizen kayo. Hindi na kailangan mag-apply. Mag-apply ka lang, bibili ka lang ng ticket sa aeroplano, pwede ka na rito. Magpabalik-balik ka. At anytime, gusto niyo pumunta sa ibang bansa, you don't need to apply for a visa, usually. Kasi ang American ay pinakamataas. At ang currency natin ay magiging US dollar na, hindi na Philippine peso. Gusto ba niya yan? At ang quality of education natin ay tataas kasi ang quality of education worldwide, number 1 ang Amerika. Okay? So I do hope that you will think it over, my friend. This is your host, Freddy. In God we trust. Never hold your peace. It's Lenten week today. I hope you pray for it. We pray to Jesus. You pray to God for all these sufferings of Jesus just to save us from sin. Okay? Your host, Freddy. I'll see you in my next vlog.